Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2836. Whoosh! Sa sandaling ito, biglang itinaas ng itim na buhangin ang kanyang ulo, nakakulong ang kanyang mga mata kay Zian, at pagkatapos ay diretso siyang sumugod. Oo, ang masamang espiritu sa itim na buhangin na ito ay hindi lamang nadagdagan ng lakas, ngunit napakasama. Dahil sa kanyang katalinuhan, nararamdaman niya na si Zian ay may isang espesyal na pangangatawan, at mayroong isang sanggol sa kanyang katawan, kaya nais niyang lunukan si Zian upang maabsorb ang lakas ng kanyang sugat. Napakatapang mo. Nakikita ang itim na buhangin na sumugod, si Zian ay hindi gulat, at binati niya siya ng isang matamis na inumin. Bilang isang siyam na araw na santo, natural na hindi nilalagay ni Zian ang isang higanting sawa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa simula, si Zian ay may kumpiyansa pa rin, ngunit unti-unting hindi na niya nakatiis. Hindi nagtagal pagkatapos niyang kunin si Jindan, ang kanyang lakas ay hindi na nakabawi, at siya ay muling nahulog sa bangin. Bagaman si Daryl nakatulong sa kanya na mabawi ang maraming puwersang inertial, ito mayroon pa ring ilang kahinaan. Sa kasong ito, si Zian ay nakikipagpunyagi ng higit pa, kung hindi man, madali niyang mapapatay ang itim na buhangin sawa. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay hindi nagmamadali, ngunit tumabi, tahimik na nagmamasid. Ang Zian na ito ay sobrang mayabang at may tiwala sa sarili na siya ay mabilis na umakyat upang tumulong, natatakot na hindi siya pasasalamatan, at masasabing siya ay nosy. Makalipas ang ilang minuto, namumutla ang mukha ni Zian at hindi na niya kinaya. Hoy! Pagkakita kay Daryl na nakatayo sa gilid at nanunood, nag-alala at inis si Zian. Nanood ka pa rin ba? Hindi ka makakatulong. Ang Daryl na ito ay tumingin kahit ano paman, napakadiri. Ang tono ni Zian ay puno ng mga utos na ikinagalit ni Daryl. Saint Zian, sa susunod na segundo, nakangiting sinabi ni Daryl, ikaw ang siyam na langit na santo na nagbabantay kay Mainland. Hindi madaling makitungo sa isang higanteng sawa, na upang gumawa ng aksyon, hindi ba ito? Habang pinag-uusapan, hinimok ni Daryl na mag-deploy ng protection sa harap niya upang maiwasang mapuno ng detoxification. Alam na alam ni Daryl ang nakakalason na kasamaan. Sa oras na iyon, lihim na nalason si Jack sa North Mona Palace. Lahat ng mga tao sa mga pangunahing sekta ay nahuli, at wala siyang kitaliwasan. Inabot ng ilang oras upang matanggal ng ito ganap lumabas sa kasong ito, natural na hindi kikilos ng mabilis si Daryl. Ikaw, diretsyong nadyakan ni Zian ang kanyang mga paa nang marinig niya ito, ngunit wala siyang imek. Pagkakita ng kanyang reaksyon, ngumiti si Daryl, pinagmamalaki ka sa harap ko dati. At, ngayon mo lang sinabi na gusto mong umalis, at ngayon gusto mo akong tumulong, paano ito napakadali? Tumigil sa pagsasalita si Zian at nakatuon sa patuloy na pakikitungo sa itim na buhangin na sawa. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zian ay ang itim na buhangin na ito ay ganap na isinama sa kasamaan at makamandag, at hindi mapigil ang maging malakas. Nag-spray din ito ng lason na ulap paminsan-minsan. Sa ilalim ng kaagnasan ng lason na ulap na iyon, ang mahabang palda ng lila na biglang nabulok. Kasabay nito, mapotla ang kanyang mukha at malambot ang kanyang katawan, halos hindi na niya mapigilan. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga sa malamig na hangin, nakatingin sa kurba ni Zian, ang kanyang mga mata ay nakadiretso. Ang figure na ito ay simpleng napaka-sexy. Daryl, kung hindi ka tumulong, nanunood ka pa rin. Sa tingin ni Daryl, galit na galit si Zian, uminom ulit siya. Tulad ng sinabi niya, kinagat ni Zian ang kanyang labi at nagpatuloy na sumigaw ng mahina. Halika at tulungan, mayroon kang malamig na balyan at maaari itong itaboy. Narinig ito, hindi agad umakyat si Daryl, nang aasar din sa kanyang mukha. Pakawalan mo ako ngayon lang, at ngayon ay nasa problema ako, hayaan mo akong tumulong ulit. Saint Zian, ang mukha mo ay mas mabilis na nabago kaysa sa pagbukas ng isang libro, at tulad ng sinabi ko ngayon lang, pareho tayong dalawa hinaing at bakit kita tutulungan,
sinabi niya ito, lihim na hinimok ni Daryl si Bailian na mag-cold fire, napagpasyahan na niyang tumulong, kaya sadya lang niya itong inaasar. Kabanata 2837. Pagkarinig nito, ang pula ng mukha ni Zian ay biglang namula, at bamulong siya. Daryl, medyo nag-alala ako noon, na may masamang ugali, ikaw. Sinabi niya ito, kinagat ni Zian ang labi, puno ng komplikado ang mga mata. Upang maging matapat, bilang isang siyam na araw na santo, ngunit yumuko ang kanyang ulo sa isang lalaki na mainland, naramdaman ni Zian ang 10,000 nag-aatubili sa kanyang puso, ngunit walang paraan. Ang itim na buhangin na ito ay masyadong nakakalason, hindi niya ito mapigilan lahat. Iyon lang yakap ni Daryl ang kanyang mga braso, nag-isip sandali, at tumango. Dahil sinabi ito ng iyong santo, tutulungan kita, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang kondisyon. Anong kondisyon? Si Zina kasimangot, hindi mapigil ang magtanong. Nagpakita si Daryl ng isang ngisi at marahang sinabi, napakasimple nito, tawagan mo akong mabuting kapatid, at tutulungan kita. Ano? Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Zian at halos himatayan Daryl, huwag lumayo. Siya ay 9 na araw na santo, napakabanal, paano niya tatawagan ang isang kapatid na lalaki na mainland? Nagkibit balikat si Daryl, sumisigaw lang sa mabuting kapatid, hindi ka hinihiling na gumawa ka ng iba pa. Kung ayaw mo, kalimutan mo ito, sinabi ito, hindi mahalaga ang mukha ni Daryl, ngunit palagi niyang binibigyang pansin ang itim na linya. Ang python, handa nang mag-shoot anumang oras. Ikaw, diretsyong pumadyak si Zian, nais na sampain si Daryl, ngunit pinigilan niya ito, ang kanyang hitsura ay hindi masabing kaakit-akit. Ang Daryl na ito ay talagang nakakainis, alam na malapit na niyang mahawak ito, ngunit sadyang humiling ng isang kahilingan. Kung alam ko ito, hindi ko siya dapat na naisave dati. Sa sandaling ito, ang malaking katawan ng itim na buhangin na python ay mabilis na umikot, bumukas ang dulang dugo, at isa pang nakakalason na ambon ang sinabog. Nang makita ang laso na ulap na nababalot ng ambon, agad na nawala sa dugo ang magandang mukha ni Zian. Daryl, sumunod na segundo, tumigil si Zian sa pag-aalangan, kinagat ang labi, at sinigawan si Daryl. Okay, mabuti kong kuya, halika at tulungan. Napakaliit ng boses, hindi maingat. Ako hindi ito maririnig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang marangal na 9 na araw na santo ay talagang mapapasailalim sa harap ng isang lalaking mainland. Nang makita niyang tuluyan na siyang tumawag, ngumiti si Daryl at tumango. Tutulungan ka ni kuya, na may ngiti sa labi, mas masaya ang puso ni Daryl. Bilang isang 9 na araw na santo, ang Zian na ito ay sobrang mayabang. Sa huli, hindi ba siya nasupil sa harap niya at binitiwan ang kanyang dignidad? Nang bumagsak ang boses, ang figure ni Daryl ay kumislap at direktang hinaramgan si Zian. Sa isang alon ng kanyang kamay, tumalon si Bailian na may malamig na apoy, na bumubuo ng isang malaking puting bola ng apoy sa gitna ng hangin at dinurog ito ng diretsyo sa itim na buhangin sawa. Sa totoo lang, lihim ding pinisil ni Daryl ang kanyang pawis nang bumaril siya. Ang masasamang lason ay hindi maaaring madala ng kanyang sarili, ngunit ang itim na buhangin na ito ay ganap na isinama sa masamang lason. Kapag hindi na ito mapipigilan ng puting lotus, ang mga kahihinatnan ay magiging mapahamak. Bang! Isang pagsabog ang lumabas, at isang puting fireball ang sumunog sa sugat sa katawan ng itim na buhangin, na tumutulo ng dugo, na inilantad ang mga kalamnaan at buto ni Bicenson. Sumisigaw ang itim na buhangin, tumingin kay Daryl na may takot, at pagkatapos ay mabilis na tumakas sa malay. Yun ang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Daryl ng maluwag. Sa parehong oras, may ilang mga pag-aalinlangan sa aking puso. Paano nahawahan ng itim na buhangin sa Death Valley ng masamang lason? Maaaring ang lakas ng Pluto ay tumagos sa ligaw at mabangis na teritorya Gudong. Sa susunod na segundo, nang ibaling niya ang kanyang ulo upang makita si Zian, natigilan sandali si Daryl, at pagkatapos ay hindi mapigil ang malunok ang laway niya. Nakita lamang na sa panahon ng mabangis na laban, ang mahabang palda ni Zian ay napinsala ng lason ng itim na buhangin na halos walang hadlang. Kabanata 2838. Ipikit mo ang iyong mga mata. Pakiramdam ng mapunggay na mga mata ni Daryl,
Sobrang nahiya at galit si Zian na hindi niya mapigil ang sumigaw. Ngumiti si Daryl, binaling ang ulo, hindi ito tiningnan. Sa totoo lang, gusto pa rin siya ni Daryl na asarin siya, ngunit si Zian ay 9 na araw na santo kung tutuusin. Sinamantala na niya siya, at pinakiusapan na tawagan ang isang mabuting kapatid, at kung inis na naman siya, hindi niya ito matukoy. Kung hindi mo ito nakikita, hindi ka manunood. Sa susunod na segundo, tumalikod si Daryl kay Zian at dahan-dahang sinabi hindi mo kailangang maging labis na nasa sabik. At, kung wala kang damit, paano ka makahanap ng iba pang mga santo kaya, suot mo ang aking damit. Tulad ng sinabi niya, hinubad ni Daryl ang kanyang Amerikana. Huwag mong isuot. Malamig na sabi ni Zian, walang pag-aalangan. Sinamantala lang ng Daryl na ito sa kanyang sarili, paano niya maisusuot ang kanyang damit. Bukod dito, marumi ang mga damit. Bahagyang nagbuntong hininga si Daryl, ngumiti at sinabi kung hindi mo ito sinusuot. Huwag mo itong isuot. Ngunit kailangan mong mag-isip ng malinaw. Kung nakikita ka ng ibang tao na ganito, at alam na ikaw ay 9 na araw na santo na ay hindi mantsahan ng mundo, ano ang dapat mong isipin? Nang marinig niya ito, kinagat ni Zian ng magaanang labi, at sa wakas ay kinuha ang kanyang damit at isinuot. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw ni Zian na magsuot ng damit ni Daryl, ngunit hindi niya ito mapigilan. Hindi talaga niya makita ang mga taong ganito. Daryl, ikaw, pagsusuot ng kanyang damit, hindi mapigilan ni Zian na sabihin binalaan kita. Huwag sabihin sa kanino man ang nangyari ngayon, pabayaan mag-isip tungkol sa akin, kung hindi, tiyak na hindi kita patatawarin. Tingnan mo, tinawag mo akong mabuting kapatid ngayon. Paano ako makakapag-isip tungkol sa aking kapatid? Ikaw 2 araw na pagtatalo, habang naglalakad patungo sa exit ng kanyan. Matapos ang nangyari ngayon lang, naging maingat si Zian at hindi na nag-propose na humiwalay kay Daryl. Pinag-isipan ito ni Zian, at pagdating niya sa bayan, mabilis niyang pinalitan ang damit. Kung tutuusin, ang suot ng Amerikana ni Daryl ay talagang mahirap. Sa wakas, umalis ang dalawa sa Death Valley at nakarating sa Hshui Town. Sa pasukan ng kalye, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harap niya. Nakita niya ang isang checkpoint na nakaayos sa pasukan. Isang dosenang magsasaka na nakauniporme ang nakatayo roon, kinu-question ang mga dumadaan sa pedestrian. Lahat ay may mayabang na ekspresyon. Ano ang sitwasyon, lihim na nakasimangot si Daryl, at saka lumakad kaagad. Alanganin si Zian at sumunod sa likuran. Huminto ka. Pinahinto ng 2 lalaki, isa sa nangunguna, malamig saan ka dumating upang maglaro. Ang nangunguna ay si Li Chunghong, at ang mga nakapaligid na kasama, lahat ng komisyon ng mga tao sa Angbing Alliance. 1 buwan na ang nakalilipas, upang labanan ang pag-agaw ng mga benepisyo ng black market at ng dilaw na kalakal. Sa kalangitan, itinatag ang Mercenary Alliance, at pagkatapos ay unti-unting kinontrol ang Hshui Town. Nang sinabi niya ito, hindi mapigilan ni Li Chongguang na tumingin kay Zian, biglang dumiretso ang mga mata. Hindi inaasahan, maraming mga magagandang kababaihan sa gayong malayong bayan ng Hshui. Kasabay nito, ang nakapaligid na mga kasama ay tinitigan ng mabuti si Zian, lahat ay nakatingala, maganda. Napakaganda nito. Si Zian sa oras na ito, kahit nasuot niya ang Amerikana ni Daryl, ay hindi maitago ang kanyang magandang mukha at kaaya-aya na mga kurba. Napagtanto ang mga mata ni Li Chongguang, labis na hindi nasisiyahan si Zian, ngunit pinigilan pa rin niya. Sa oras na ito, ngumiti si Daryl, kakabalik lang namin mula sa ligaw na ekspedisyon, mangyaring pakawalan kami. Nakita ni Daryl na ang pangkat ng mga tao na ito ay kabilang sa Mercenary Alliance. Bagaman ang mga salita ng ibang partido ay hindi maganda, magalang pa rin sila. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Mercenary Alliance ay ang kanyang apprentice. Narinig ang sagot, tumingin si Li Chongguang kay Daryl pataas at pababa, at tinatamad na magsalita ng kalokohan. Kung nais mong pumasok sa Hshui Town, kailangan mong magbayad. Ang kanyang tono ay mayabang at walang pag-aalinlangan. Kabanata 2839. Bakit kumunat ang noo ni Daryl at tinanong Hshui Town, hindi ba pinapayagan na may dumating na malaya? Sa sandaling bumagsak ang boses, si Li Chongguang ay pinalamig, nagambala ang lamig. Iyon ay dati pa. Naiinis na sinabi ni Li Chongguang,
Noon, walang mga alituntunin ang Heishui Town, kaya may halong mga isda at dragon. Ngayon, ang Heishui Town ay nasa ilalim ng kontrol ng aming mersenaryong alyansa, maunawaan. Kung magbabayad ka maaari kang magbayad, ito ang mga patakaran na itinakda ng aming mersenaryong alyansa, saan ka napakaraming kalokohan ha. Huminga ng malalim si Daryl, pinigilan ang galit, at mahinang sinabi paano kung hindi ano ang pinagsasabi mo. Natigilan si Lee Chongguang, biglang dumilim ang kanyang mga mata. Kasabay nito, ang dosenang mga kasama sa likuran niya ay nakalok din ng mahigpit kay Daryl sa kanilang mga tingin, bawat isa sa kanila ay masama ang hitsura. How Ola, naririnig ang paggalaw dito, maraming mga dumadaan din ang tumingin, at maraming beses na nag-usap. Sino ito maglakas loob na hamunin ang liga at mga mersenaryo? Magbayad upang mawala, kailangang seryoso, mga problema sa utak ngayon. Oo kumilos ng walang ingat boss na patuloy na naririnig, hindi isang pakikiramay na hangin ng bundok sa mga mata ng lahat. Nagbihis si Daryl, isang ordinaryong dumadaan lamang, ngunit naglakas loob na hamunin ang mersenaryong alyansa. Hindi ba naghahanap ito ng kamatayan lumabas ka kung hindi ka magbabayad? Sa sandaling ito, nagreaksyon si Lee Jongguang at sinigawan si Daryl. Ngumiti si Daryl at gaanong nagsabi ang lungsod ng Heishui ay upang magbigay ng kaginhawaan para sa mga taong naglalakbay sa pagitan at mga mabangis at ganid na rehiyon. Hindi para sa iyo na humingi ng mga benepisyo. Alam ba ng pinuno mo ang tungkol sa pagbuo ng mga checkpoint? Mula nang humiwalay sa Yemeng sa Qingyanzong, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, kung may nangyari. Tulad ng para sa mga taong iyon sa Mercenary Alliance, kapag wala ang kanilang pinuno, nagsisimula sila ng kaguluhan, na talagang kinamumuhian. Agad na nagalit si Lee Chongguang, mahigpit na nakakulong kay Daryl, at galit na sumigaw naghahanap ka ng kamatayan. Ano ang karapat-dapat na banggitin ng aming pinuno? Kung gayon, hindi nag-atubili si Lee Chongguang, tinuro si Daryl at sumisigaw bigyan mo ako tinali ng batang ito. Boom! Bumagsak ang boses, at ang dosenang mga kasama sa likuran niya ay sunod-sunod na naglabas ng kanilang sandata upang palibutan si Daryl. Nang makita ang eksenang ito, hindi man lang nagpanik si Daryl, sapagkat malinaw na naramdaman niya na, ang lakas ng mga mersenaryong alyansa na ito sa harap niya ay hindi gaanong mataas, at wala man lang banta sa kanya. Si Ziyan sa tagiliran, ang kanyang pinong mukha, ay walang pakialam din. Ang mga taong kaharap mo ay masyadong nakakainis, hindi masamang hayaan ang Daryl na turuan sila ng isang aralin. Itigil mo na ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, may isang soft drink na inumin na hindi kalayuan, isang mahigpit na suot, sobrang sexy, magandang hitsura, at isang malamig at mayabang na hininga ang pumuno sa buong katawan. Ito ay si Danica. Whoosh! Sa sandaling lumitaw si Danica, agad na nagdulot ng kaguluhan ang kanyang paligid. Lalo na ang pakiramdam ng momentum ni Danica, maraming mga nakatingin ang mabilis na umatras, upang gumawa ng paraan, at marami pang mga kalalakihan ang tumitig kay Danica, ang kanilang mga mata ay nakadirekta. Ito ang pinuno ng Mercenary Alliance, napakaganda nito. Pinuno tingnan ng faction, nagulat si Lee Chongguang sandali, pagkatapos ay lumakad upang salubungin siya, upang samahan ang ngiti ng dula. Sa oras na ito, pupunta ka kung saan ang lahat sa liga, ay hinahanap ka mag-alala tungkol sa amin patay, siya sinabi pagkatapos, itinuro ni Lee Jongguang kay Daryl. Mayroong isang bata na nagkagulo, mabilis ko itong haharapin, at pagkatapos ay magtawag ng isang tao upang kunin ang alikabok para sa iyo. Snap! Pagkahulog ng boses, sinampal ni Yemeng ang mukha ni Lee Chongguang nang walang babala. Ang sampal na ito ay direktang sinampal si Lee Chongguang. Mas natahimik pa ang mga tao sa paligid. Pinuno, tinakpan ni Lee Chongguang ang kanyang mukha, nakadama ng pang-aapi. Bakit mo ako hinahampas? Ano ang mali ng ginawa ng iyong mga nasasakupan? Kabanata 2840. Sampal. Bago nahulog ang mga salita, sinampal ulit ito ni Danica, at sinigawan si Lee Chongguang. Bakit ka hinampas? Tatanungin kita, na hinayaan kang mag-set up ng mga checkpoint sa Heishui Town upang singilin ang mga pedestrian? Dati nang inig ang misla na katawan ni Danica nang sinabi niya ito. Pinuno, sumigaw si Lee Chongguang na hindi nagugustuhan, nais na umiyak ng walang luha. Sa panahong ito, wala ka rito. I-set up ang mga checkpoint.
Ang mga pinuno ng iba't ibang mga mersenaryong grupo ang nagtalakay ng magkasama. Bukod dito, ang bata na ito ay hindi tutulungan tayo sa lahat. Ang binglig ay nasa mga mata. Tinuruan ko ba siya ng malinang inig si Danica sa buong katawan niya tumahimik ka, alam mo bang ang taong ito ubo? Bago matapos ang pagsasalita, mabilis na umubo si Daryl at Commandant kay Danica ng palihim. Oo, sa oras na ito ay ayaw ipakita ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan. In-frame siya ni Zhang Ju dahil sa nilapastangan niya si Changer. Ang kaguluhan na na-upload sa mga ilog at lawa, bago pa malinaw ang katotohanan, ayaw ni Daryl upang maging masyadong publiko. Si Danica ay isang matalinong babae, at naintindihan niya kaagad na ayaw ipakita ni Master ang kanyang pagkakakilanlan. Sa susunod na segundo, sinabi ni Danica nang walang bahala kay Li Chongguang. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay ang aking nakikilala guest kong maglakas loob sa iyo upang maging bastos sa kanya, ikaw ay hindi magalang sa akin. Gayun din, agad ipatawag ang mga pangunahing mga mukhang kwarta group. Mahaba, halika at makita akong magkasama. Ha, nang bumagsak ang boses, pareho kay Li Chongguang at lahat ng tao sa paligid ay natigilan, ang batang ito ang panauhing pandangal ng Panginoon. Nakikita ang kanyang ordinaryong damit, mayroon pa siyang ganitong uri ng pagkakakilanlan. Si Li Chongguang ay ganap ding bobo. Nakatingin kay Daryl ng walang laman, wala siyang imik. Nakita niya na ang pinuno na kinamumuhian niya, ay nakatayo sa harap ni Daryl sa oras na ito na may magalang na mukha. Paanong nangyari ang batang ito ay walang background sa unang tingin? Paano siya naging bulag na panauhin malinaw na isang pinto sa bahay na manugang? I'm sorry, halos umiyak si Li Chongguang, at patuloy na yumuko kay Daryl at humihingi ng tawad. Walang malasakit ang ekspresyon ni Daryl, hindi mahalaga ang mukha niya. Sa totoo lang, kung 3 taon na ang nakalilipas, maaaring tinuro ni Daryl si Li Chongguang ng ilang mga salita, ngunit ngayon, nakaharap sa isang snob, hindi nag-aalala si Yu Feng na magsalita ng kalokohan. Bilasan mo at gawin mo ang mga bagay, sumimangot si Danica at malamig na pinagalitan. Nagmamadaling tumango si Li Chongguang, hinayaan ang mga tao na alisin ang checkpoint, at pagkatapos ay nagpunta upang abisuhan ang pangunahing mga mersenaryong grupo. Sa sandaling ito, nagpakita ng bahagyang ngiti si Danica at inakay si Daryl sa pinakamagarang hotel sa bayan. Guru, pagpasok pa lang niya sa silid ng hotel, binago ni Danica ang dati niyang sobrang lamig, at tumakbo at niyakap ang braso ni Daryl. Masarap makita kang mabuti ka. Sa pamamagitan nito nagpakita ng bakas ang magandang mukha ni Danica, ng kahihiyan. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari ngayon lang, huwag mag-alala, aalagaan ko sila sa hinaharap. Narinig ito, ngumiti si Daryl at hindi mapigil ang maabot at mahawakan ng ulo ni Danica. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Ziyan, na tumayo sa tabi. Ang pinuno ng Mercenary Alliance na ito ay naging mag-aaral ni Daryl, hindi masabi, mayroon pa siyang ganitong uri ng kakayahan. Napagtanto ang tingin ni Ziyan, binitawan ni Danica, ang kanyang maselang mukha na nagpapakita ng bakas ng kahihiyan. Sa susunod na segundo, si Danica ay dumating sa paglipas at ngumiti generously sa Ziyan. Ito ay ang ina, hello, ina, ang aking pangalan ay Danica, at ako ay may lamang ay apprenticeship sa lalong madaling panahon. Ang boses na hulog, si Danica na nakadirekta kay Ziyan ay sumaludo, magalang. Sa puso ni Danica, si Master Daryl ay isang tanyag na bayani sa mainland. Maraming mga konfidante sa paligid niya, tulad ni Su Qingyan, ang Panginoon ng Wenzhong, at Yingying, ang hinalinhan ng NW Continent. Ang bawat isa ay walang kapantay na fanghua, at ito isa, kung ito ay ugali o hitsura, siya ang Diyosa ng pinakamahusay, at dapat siya ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Master. Higit sa lahat, ang babaeng ito ay nakasuot pa rin ng coat ni Master. Paano siya magiging napaka-intimate kung hindi dahil sa kanyang babae? Sa sandaling ito, ang magandang mukha ni Ziyan ay namula bigla, at mabilis na ipinagtanggol, ikaw, huwag kang magsalita ng walang kwenta, hindi ako ang iyong guro. Sa ganoon, hindi mapigilan ni Ziyan kay Daryl ng mabangis.